Bayan, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng tulong para sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu. Dahil dyan, nagdulot ito ng matinding trapiko dahil sa dami ng sasakyan nagdadala ng mga donasyon. Nakatakda namang magbukas ng tent city ang bayan ng San Remigio dahil sa pangamba ng aftershocks at dahil na rin sa mga nadiskubring sinkhole. Ang detalye sa report ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Walang bumibitaw sa mga motorista kahit na inabot na ng ilang oras sa kahabaan ng National Highway. Lahat ng mga sasakyan ay may dalang relief goods. Kahit ang kabilang lane na pabalik na sa Metro Cebu, mahaba din ang pila ng mga sasakyan. May ilang nagpaabot ng pasasalamat sa mga tumulong. Libre. Ala, libre? Oo. Wow. Ang iba, idinaan sa libreng merienda ang pasasalamat. Ma'am, bakit po kayo namimigay ng saging? Kasi masyadong matraffic dito, baka nagugutom na kayo. So that's why nagluto kami para panglibre sa mga dumaan. Ma'am, kailan pa po ba nagsimula na ganito yung traffic dito? Ngayon lang. Ano yung araw lang? Kasi may fake news na naglalagay daw doon sa sugod. Sa kabila. Kaya sa dito na kabilang dumadaan daan. sa yung mga sasakyan. Mahirap magdaan doon. Kaya nga, nilihis nila ang daanan. So dito na sila dumaan. Sa pagpunta sa destinasyon, tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada na nagkaroon ng mga sira. Bandang alas 11 ng tanghali, umabot na sa mataas na bahagi ng pantalan ang tubig dagat sa Agnaya Port. Ito'y matapos bahagyang bumaba ang istruktura ng pantalan dahilan ng pag-angat ng tubig dala ng high tide. Sa ngayon ay operational pa rin ang pantalan. Sa Barangay Manyo ng bayan ng San Remigio, isang malaking sinkhole ang ikinababahala ng mga residente. Ayon kay Andres na nakatira malapit sa sinkhole, malakas na pagsabog ang kanyang narinig na sumunod matapos ang malakas na lindol noong Martes ng gabi. Nakita ko doon ng tubig na tumalsik, na parang lakas talaga. Parang may sumabog. Maraming bisis. Agad nagsilika sa mga residenteng nakatira malapit sa sinkhole. Ayon sa LGU ng San Remigio, nasa mahigit 30 sinkholes ang nadiskubre sa buong bayan matapos ang lindol. Sa likod ng sports complex ay nakapwesto ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tumugon sa pangangailangan ng mga residente. May mga pagkain at may inom na tubig na nakahanda at maging mga family food packs mula sa DSWD. May mga gamot at vitamins din para sa lahat. Ayon sa alkalde, isang tent city rin ang nakatakda nilang buksan para sa mga residente. Dito, naghimo ng tent city na nagigisugdan sa the national government, DPWH, together with Red Cross. Right now, it's being worked at. We have about half a hectare din to kura ng mga tents. So hopefully by tomorrow, by latest tomorrow, nanay mga tents din Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.